Ang prayer po na pag-aaralan natin ngayon ay isa sa pinakamalaking privilege ng isang Christian. I hope nare-realize mo yan. Sa pamamagitan ng prayer, malaya tayong nakakalapit sa presence ng Diyos. Itaas sa Kanya ang ating mga kabigatan at hingin ang Kanyang paggabay. Ngunit maraming Christians ang nag-aalinlangan at nagtatanong, pinapakinggan kaya talaga ng Diyos ang prayers ko? Bakit kaya hindi agad sinasagot ng Diyos ang prayers ko? Paano kaya magiging mabisa ang prayer ko? Sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin kung paano mag-pray ng may tiwala at katiyakan. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay God hears and God answers. Doon po sa 1 John chapter 5 verses 14 and 15 sa New King James Version, nakasulat po, "Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him." Ang point number 1 po na gusto kong i-share sa inyo ay we can pray with confidence. Again, balikan natin yung ating text, yung unang bahagi sa 1 John 5:14a. Now this is the confidence that we have in Him. Ang ibig sabihin po ng salitang confidence ay katiyakan, yung boldness o katapangan at lakas po ng loob sa paglapit po sa Diyos. Dahil kay Kristo Jesus, may access po tayo sa Diyos. Dahil po kay Kristo Jesus, welcome po tayo sa Kanyang presence. At dahil po kay Jesus, may lalapit natin ang bawat concern natin sa Kanya. Ang isa pong anak ay hindi natatakot lumapit sa kanyang ama kapag siya ay may mga pangangailangan dahil alam niyang mahal siya ng tatay niya. Ganon din po tayo sa Diyos dahil hindi tayo lumalapit sa Kanya bilang mga strangers kundi bilang Kanyang mga anak. Sa Hebrews chapter 4 verse 16, it is written, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." So huwag kang matakot kapatid na lumapit sa Diyos na iyong Ama. Huwag kang mahiya. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang mag-guilty. Alisin mo yung feeling mo na hindi ka karapat-dapat dahil ginawa ka ng karapat-dapat ng Panginoong Hesus eh. Ang mga ito'y pipigil sa iyo na mag-pray. Tandaan mo na binuksan na ni Jesus ang daan para sa iyo. Tandaan mo itong mabuti. Ang ating tiwala sa pananalangin ay nakabatay sa ating relasyon sa Diyos. Point number 2. Effective prayer seeks God's will. 1 John chapter 5:14b. If we ask anything according to His will. Ito po ay condition para sa isang effective prayer. Ang hinihingi po natin ay dapat naaayon po sa kalooban ng Diyos. Hindi po lahat ng gusto natin ay ibibigay ng Diyos dahil lamang sa hinihingi natin ito. Ang tunay po na prayer ay pag-align ng ating kagustuhan sa kalooban po at purposes ng ating Diyos. Ang tanong, paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Of course, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang ikalawa, sa pamamagitan ng paggabay ng Holy Spirit. At ang kasunod, sa pamamagitan ng mga layuning nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Ang prayer ay hindi paraan upang pilitin ang Diyos. Hindi para palitan ang Kanyang iniisip. Ang prayer ay paraan upang iayon ang ating puso sa Kanya pong kalooban. Kapag ang ating gusto ay naayon po sa kalooban ng Diyos, maaari po tayong mag-pray ng may buong pagtitiwala. Nag-iwan po sa atin si Jesus ng isang napakagandang halimbawa doon po sa Garden of Gethsemane nang siya po ay nanalangin. Ganito po ang sinabi niya sa Luke chapter 22 verse 42. "Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done." Sa verse po nito, itinuturo po ni Jesus ang pagpapasakop sa kalooban at timing ng Diyos. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Magbibigay ba ng karangalan at kaluwalhatian ng prayer ko sa Diyos? Ang prayer ko ba ay consistent sa salita ng Diyos? Makakatulong ba ang prayer ko para may sakatuparan ang layunin ng Diyos? Kapag ang prayers po natin ay naayon po sa kalooban ng Diyos, we can pray with boldness. We can pray with confidence and assurance. Tulad po ng isang barko na sumusunod po sa ilaw ng lighthouse upang makarating po ng ligtas sa daungan.
Ang ating pong mga prayers ay dapat na ayon po sa kalooban ng Diyos upang makarating sa tamang direction. Ang susi po sa mabisang prayer ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Point number 3. God hears every prayer offered according to His will. Doon po sa 1 John chapter 5 verse 14c, He hears us. Napakalaki pong blessing na malaman na pinakikinggan po ng Diyos ang bawat taimtim na panalangin ng kanyang mga anak. This means God pays attention and responds to our prayers. Sa Psalm 34:15, nakasulat po, The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. May mga pagkakataon na ang sagot po ng Diyos ay yes. Alam na natin to. Yes kapag ayon ito sa kanyang kalooban at handa na tayo na tanggapin ang tugon sa ating prayer. No. No kapag makakasama sa atin ang hinihingi natin. Hindi niya po ito ibibigay sa atin dahil mahal niya tayo at ayaw niya tayong mapahamak. At ang ikatlo ay wait. Wait kapag wala pa sa tamang panahon para ibigay niya sa iyo ang iyong kahilingan. Hindi agad po ibinibigay ng isang ama ang kahilingan ng kanyang anak, ngunit lagi po siyang nakikinig. Tandaan po natin na ang Diyos ay mas marunong at mapagmahal. Siya'y laging nakikinig sa mga kahilingan at daing ng kanyang mga anak. Kaya huwag mong ipagkamali ang kanyang pananahimik na siya ay wala o busy sa dami ng kanyang mga ginagawa. Kahit tila tahimik po ang Diyos, patuloy pa rin siyang nakikinig at gumagawa behind the scenes. Point number 4, we can trust God's answers. Sa 1 John chapter 5 verse 15, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Sinasabi po rito ni John na maaari nating malaman, hindi lamang asahan, na sasagutin po ng Diyos ang atin po mga prayers. We know God hears and we know God answers. Ang pananampalataya po ay nagtitiwala bago pa makita ang sagot. Ang pananampalataya po ay laging perfect patungkol sa timing ng Diyos. Ang tugon po ng Diyos ay laging pinakamabuti para sa atin. Tatandaan po natin yan mabuti. Ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya maibigay niya sa atin yung the best para sa atin. Maaring hindi agad dumarating ang sagot. Ngunit nakatityak ka na ang tugon ng Diyos ay nakalaan na ayon sa kanyang perfect will. Sa Romans chapter 8 verse 28, isa sa mga paborito kong verses, nakasulat po, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. So kapatid, kaibigan, kapwa mananampalataya, patuloy ka lang magtiwala kay Lord. Ang akala mong delay, madalas ay paghahanda niya pala para sa mas magandang plano niya para sa iyo. Ang panalangin ay hindi para mangyari ang gusto natin. Tandaan mo yan, kundi para makitang natutupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Merong isang bata na nagtanim ng buto. Araw-araw, dinidiligan niya ito. Lumipas po ang ilang araw, hindi pa rin nasuloy ang kanya pong itinanim na buto. Parang walang nangyayari. Kaya patuloy niya pa rin itong diniligan, buong tiyaga, araw-araw. Dinidiligan niya ito habang umaasa siyang sisibol din ang kanyang butong itinanim. Ano pa nga po at isang araw sumulay na ang dahon nito hanggang ito'y namulaklak ng isang napakagandang bulaklak. Anong point? Gayun din naman po kapag tayo nag-pray, God is often working beneath the surface, in the dark, long before we see the answer. Ang tunay po na pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa nakikita ang sagot. So, tanong, ano ang iyong kabigatan ngayon? Ano ang iyong pangailangan? Ano ang iyong mga kahilingan na dadalhin mo, idudulog mo sa Kanya ngayon? Ilapit mo ito sa Diyos with confidence. Manalangin ka na naaayon sa Kanyang kalooban at magtiwala ka na pakikinggan Kanya at maniwala ka na gumagawa na siya even behind the scenes.
So 1 John chapter 5 verses 14 and 15 teach us that we can approach God with boldness and confidence. Secondly, we should pray according to His will. Thirdly, God hears the prayers of His children. And lastly, we can trust Him to answer in His perfect way and time. Again, mga kapatid, tandaan po natin itong mabuti. Ang prayer po ay hindi pagpilit, pagpuwersa na gawin ng Diyos ang gusto natin, kundi pagtitiwala po na gagawin niya ang pinakamabuti ayon po sa kanyang kalooban. Tayo po'y mag-pray na. Father God in heaven, we thank you, my Lord, for the privilege of prayer. Teach us to pray according to your will and to trust that you hear us. Lord, strengthen our faith as we wait for your answers. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God po.